Ayan na ang mga bakla, nandyan na ang mga BMW, may inilabas na at dinala na. Pwede namang makatao sana. Sige, bubugin niyo sila. Alam namin, binugbugyo sila. Ano bang mas mabuti doon? Kayo! Kalahasan yan! Hindi ako aalis sa kotse! Sash, tawagin mo ang pulis, please! Sa Russia, nagsimula na ang bagay na dating kinukutsa ng mga Russian tungkol sa mobilisasyon sa Ukraine. Sa Russia, sinimula na ang sapilitang pagsasakay ng mga lalaki sa van para isabak sa digmaan kontra Ukraine. May mga ulat online na sa PENSA, Russia, hinuhuli na ang mga lalaki sa kalsada at dinadala agad sa Military Recruitment Office. Inanunsyo ito ng mga espesyal na channel. Sa lokal na chat, marami ang nagsusulat tungkol sa mga huli at naglalatala ng larawan at inventaryo. Nagreklamo ang mga taga-PENSA na hindi na makalabas ng bahay ang mga lalaki dahil hinuhuli sila sa kalsada, dinadala sa recruitment office at pinapadala sa digmaan. Gusto ko lang ipaalala na isang buwan pa lang mula nang magsimula silang mag-issue ng tinatawag na abiso sa mobilisasyon sa paraming lalaki sa mga rehiyon ng Russia. Sige, alamin natin kung ano nga ba ang nangyayari at saan at paano isinasagawa ang busifikasyon sa Russia. Ako nga pala si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng inyong komento. Kaya sa mga Telegram chat ng PENSA, nagsimula ang kakaibang pagkakagulo. Sinasabi nila na dapat mag-ingat ang mga lalaki at huwag munang lumabas ng bahay. Basahin natin ang mga sinusulat nila doon. Ipapakita ko sa inyo ang mga screenshot para sabay nating mabasa. Sa buong Sputnik, pinalilibutan ng mga sundalo at pulis. Pumupunta rin sila sa mga apartment. Oo, kahit saan may mga nagbabantay. Hindi ka makakalabas ng bahay ngayon. Sa Sovremennik, may mga nagbabantay din. Sobrang gulo na talaga. Nakakatakot na talagang lumabas papuntang tindahan. Oo, alam ko rin yan. Sinasabi rin nila na hindi raw totoo yung bilang ng mga taong kailangan kunin. Kailangan daw nila ng mahigit 1,000 tao. Sinasabi nila na sa Kamenka, 700 ang kailangan. Sa Penza, 1,000 hanggang 1,500. Ang tinutukoy nila ay yung mga plano para sa mobilisasyon. Sabihan nyo ang mga lalaki nyo tungkol sa Sersky Tulay, huwag muna silang dumaan doon. Kinukuha sila mula sa mga sasakyan. Raduzhnaya, Isa. Nandun ang mga pulis at taga-military recruitment office. Umiikot din sila sa Biskaya. Sa tindahan ng Skidkina, may microbus na may mga sundalong naka-uniforme. Biskaya, Isaje. Salamat sa impormasyon. Mga tol, kung may makakita ng ganito sa bakuran, sa syudad o kahit saan, agad ipaalam. Huwag nating hayaang may madala sa wala sa atin. Kung maaari, kunan nyo ng litrato ang mga sasakyan at mukha nila. Sa Kizeva, Togo, may 3 sasakyang nangunguha ng tao. Mag-ingat kayo. Dito na ang orihinal na wika. Sa PENSA, Penso-Suyis, nag-iikot na ang pulis gamit ang pribadong sasakyan para maghanap ng lalaki. Total mobilisasyon na ito. Sabi ng tatay ni Daskin, mukhang umalis na siya ngayon papunta kung saan. Sa madaling salita, gaya ng naiintindihan ninyo, ganito ang kalagayan ngayon sa PENSA. Nagsimula na ang mobilisasyon. Pero ano nga bang nangyayari? Sa Russia, nagsimula na ang sapilitang mobilisasyon, ngunit tinatago pa nila ito ngayon. Ayon sa ulat ng mga saksi, may mga sundalong umiikot sa Penza, Russia gamit ang mga van at kinukuha ang mga lalaki para dalhin sa Military Recruitment Office. Ayon sa mga source, iniulat na inutusan ng mga otoridad at Military Recruitment Office sa Penza na mag-recruit ng 1,000 voluntaryo para sa SVO sa loob ng isang araw. Sa Russia, tinatawag nilang pangangalap ng voluntaryo ang mga raid na ito. Kapag may kwota ng mobilisasyon sa pabrika, ang pamunuan ang pumipili kung sino sa mga empleyado ang magiging susunod na voluntaryo ngayong buwan. At para sa mga taga-Penza, parang nagsimula na ang malawakang mobilisasyon. Sa huli, dinadala ang mga lalaki sa mga opisina ng pagre-recruit sa militar at doon sila voluntaryong pinapapirma ng kontrata na parang voluntaryo lang. Ngayon, may lumabas na video online mula sa militar sa Skladskoy Street, Penza kung saan pinipigilan ng mga asawa at ina ang minibus na may sakay na mga lalaking nakapackage. Nagreklamo silang may hindi magandang pakiramdam pero wala namang tumawag ng ambulansya. Bakit hindi tinawagan ng ambulansya para sa may masamang pakiramdam? Hindi, Vasya! Alam ko ang lahat! Pakiusap, pakitulungan mo ako. Sa tingin ko, agad silang tatayo at darating mula sa malayo.
Yoshka, nakikiusap ako sa'yo. Ipinagdarasal kita. Alam ko, Yoshka. Mga kaibigan, mahal kita. Mga kaibigan, Sige, sabihin nyo nga, kusang loob ba kayong pumirma ng kontrata? pinilit ba kayo? Sabihin niyo, pinilit ba kayo? Binugbog ba kayo? Kusang loob ba o hindi? Magdasal ka lang sa Diyos, huwag kang umiyak. Yun lang. Hubab po kayong umalis, pakiusap. Lioska, Isara mo ang pinto. Bakit hindi niya ako bigyan ng 5 minuto? Kilala ninyo, pasensya na. sapat na yon. Pwede namang gawin ito ng maayos. Nalirito sila dahil sa inyo. Alam namin, galing kayo sa tirahan. Ano ang dapat gawin? Kayo! Hinuhuli namin kayo, mga Veroples. Hindi niya magawa magbigay ng 5 minuto na maayos. Kayo, zaplesni. Lahat tayo ay mananagot. Alamin, Na hindi siya umatras. lahat tayo ay mananagot. Alamin ninyo kung ano ang Alamin niyo, Bakit ninyo ako hinahawakan? ito ay karahasan. Ito ay karahasan. Hindi ako lalayo sa sasakyan. Dapat kayong tumawag ng pulis na yon dahil hindi kayo pinapayagan ng babae na dumaan. Sasha, tawagan mo ang pulis, please. Tatawag na ako ng aktor na yon. Bitawan mo ako. Kung hindi, tumawag ka. Kami na mismo ang tatawag. Buksan nyo na. Sa likod! Oo, bakit? Tumawag kayo! Tumawag kayo ng ambulansya! Pakiusap! Lumayo kayo at tumawag! May telepono ba kayo? Kunin ang alpombra! Ibigay ang alpombra! Alpombra, 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 alpombra. Alpombra, buksan mong sasakyan? Buksan mo, mamamatay siya. Hindi niya ihahatid. Tapos na tayo sa mga bakla! Tapos na tayo sa mga bakla! Ano ba ang ginagawa ninyo? May mga larawan din na nagpapakitang hinila ang isang tao mula sa kanyang BMW. Ayan sila, yung mga bakla na yan. Nailapas na nila, may dinala na silang isa. Hindi lang sa Penza may mga raid, kundi pati sa ibang lugar ng rehiyon. Hindi lang sila nanghuhuli sa kalsada, kundi pati sa bahay. Ayon sa mga chat, pumupunta na rin sila sa mga tirahan tulad ng ipinapasa ng mga taga-Penza. Pakinggan ninyo ang voice message mula sa isang chat sa lungsod ng Penza. Ipinadala ito para malaman ng lahat ang nangyayari sa Kamenka. May umiikot si night team na mikrobus, may sakay na 7 tao nang huhuli din sila. May pinababang kota na kailangan kumuha ng 700 katao mula sa Kamenka. Parang nag-taxi driver pa siya pagkatapos ng trabaho. Sa Autoliga. Ano pa ang meron dyan, Tatya? Isang babae lang. Strange na. Lalapit ang isang babae sa isang lalaki at hinihipnotis mo ito. Sa madaling salita, Muga lalaki. Kinukuha nila ang lahat. Nagtago ako sa kanya, naglakad kami kanina. Nagtago ako sa lugar, Vala. Nagpadala ako ng video, unang bahagi ito ngayong gabi. May 20 katong kinuha, yung iba bumili ng gatas, yung iba kinuha sa may basurahan. May mga kinuha sa bahay, hinila sa traktora at inabutan habang naningisda. 20 tao. Kamenka, Kuznetsk, Penza. May isa pang pastol na kinuha sa bukid. Walang pinipili, dumadating sila, dinadala, binubugbog. Tinuturukan, pinapapirma ng kontrata at tapos na. Ito yung video na kinuna ng abogada doon. Isang babae ang nagpadala. Magpapadala pa siya, magpapadala pa rin ako. Nagmakaawa siyang ipakalat ito para bantayan ng lahat ng kani-kanilang mga lalaki.
Huwag silang palabasin kahit saan. Huwag silang payagang umalis ng mag-isa. Dapat ba tayong magulat? Hindi. Sa Rusya, tahimik nilang pinalalakas ang mobilisasyon ng hindi inaanunsyo at doon naman talaga patungo ang sitwasyon. Hindi lang basta ipinagbawal ni Vladimir Putin ang lahat ng social media at may dahilan din ang pagputol niya ng internet ng mga Ruso. Matagal nang pinapakain ng mga Ruso ng mga kwentong kutsero na kaya raw pinuputol ang internet at mobile signal nila. Kesyo para raw hindi makaatake ang mga drone ng Ukraine. Kapag nawala ang mobile at internet, lilipat daw ng direksyon ang drone. Sa huli, noong ika-18 ng Hunyo, malakihang inatake ng mga drone ng Ukraine ang Moscow. Inatake nila ang planta ng pagpoproseso ng langis sa Moscow. Walang pagputol ng komunikasyon o internet ang nakapigil dito. Dito rin sa YouTube channel na ito, nagbabala ako tungkol sa mobilisasyon sa Russia. Madalas, pinagtatawanan lang ito ng mga dugyot na Ruso, pero ngayon, tila hindi na sila natatawa. Paalala lang, noong katapusan ng Mayo, may mga balita ng maraming Ruso ang pinapatawag sa Military Recruitment Office, kunyari para i-update lang ang impormasyon nila. Doon mismo, binibigyan na sila ng mga kautusang pamobilisasyon kung ano at kailan gagawin sakaling magdeklara ng mobilisasyon. Pero gaya na nakikita natin, ibang paraan ang pinili ni Putin. Hinuhuli nila ang mga lalaki sa kalsada at dinadala sa Military Recruitment Office. At doon, pinipilit nilang papirmahin ng mga Ruso ng voluntaryong kontrata para sa espesyal na operasyon. At alam nyo, sa huli magbabahagi ako ng nakakagulat na balita mula sa mga di-umano'y oposisyong media ng Russia. Narito ang mismong sipi. Hindi pa ito umaabot sa antas ng busifikasyon ng Ukraine, pero hindi maganda ang trend na ito. Alam mo, wala namang gagawin ang mga Ruso tungkol dito. Kasi ito ay isang trend. Hindi lang talaga maganda ang trend na ito. Ibig sabihin, hindi naman sila mag-aalsa kahit na nagsisimula na silang hulihin at kung ano-ano pa. Malinaw sa mga Ukranyano, ipinagtatanggol nila ang kanilang tahanan at ang may kakayahang humawak ng armas ay ginagawa ito para sa kanilang bayan. Iba talaga ang mobilisasyon sa Ukraine, samantalang ang mga Ruso bilang tunay na agresor ay ipinapadala para labanan ng ibang bansa. Sinasabihan silang pumunta sa ibang bansa at mamatay sa dayuhang lupa. Dito sana sila mag-alsa, sa wakas. Pero hindi gagawin yan ng mga Ruso. Ngayon magsisimula silang mag-imbento ng mga dahilan tipong, oo, masama sa atin, pero mas malala sa Ukraine. At may dahilan yan. Kamakailan lang, inamin ni Vladimir Putin na talagang bumagsak ang ekonomiya. Lumala ang ekonomiya, dagdag pa niya, pero naging gaya na ito ng matagal ng mahinang ekonomiya sa Europa. Oo nga, lumala ang ating ekonomiya, pero may mas malala pa sa iba. Kaya, sa prinsipyo, kontento na ang mga Ruso dito. At ngayon, ang karaniwang Ruso ay magsasabi, oo, nagsimula na rin kaming hulihin at ikulong pero sa Ukraine mas malala naman. Kaya pwede nang matuwa. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.